Alam mo yung next question niya, makakatulong sa'yo. Kasi ang next question niya, paano ang diskarte sa marketing? Yes. Anong mga i-consider nyo when you're putting the water station? Mas better to na tuloy-tuloy yung andar. Wala nang patayan. Alam mo, titipid ka. Hindi ka nakakatipid. Bakit kayo mas recommendable? Tagal na namin sa industriya. So, totoo lang, kami yung una. 1987 pa, nandito na kami. Akala nila, niloloko namin sila kasi hindi nakukuha yung capacity na nasa kontrata. Which is, totoo naman yun. Pwede nga nila ako i-demand eh. Ayan guys, meron tayong mga customer ngayon. So galing pa si Sir ng Umingan. Anong pangalan mo, Sir, ulit? Charles. Si Sir Charles at si Richard from Dinalupihan, Bataan. Ayan. Si Sir ay isang owner ng hardware at si Sir naman ay isang owner ng yeluhan, 5-tonner yelo. So ngayon, pag-uusapan kasi namin yung kanilang package na kinuha. So si Sir, ang in-order niya sa amin is package 4, which is nag-settle na siya kanina. Si Sir Richard. At ngayon si Sir Charles ba, no? Yes. Si Sir Charles naman is kumukuha naman sa amin ng package 4 din, same sila ng package. Pero sa yeluhan naman niya gagamitin, sa ice plant. Yes, yung So, main, yes. anong pangalan ng ice plant mo, Sir? If you don't mind. Charleston Purified Ice. Charleston Purified Ice. Umingan, yes. Sa Umingan. Yes. So, plug natin, Sir, para at least ma-promote natin. Okay. Actually, hindi pa siya mag-open dahil nga wala pa yung yung refilling station. Kailangan makabit naman namin. Yes. So, yun, malapit na. Sana ma-settle namin yung Watermax. I think it's the best water filtration para dun sa 5-ton tube ice machine namin. Soon. Yeah. At pagkatapos, Sir, naman, may pangalan ba yung tubigan mo, Sir? Wala pa so far. Wala pa. Wala pa. Process. Pero may makina na. Meron na. Ito na. Nandito Ito na. Nandito Nag-settle na eh. Nag-settle na. Yeah. So ngayon kasi gusto kong i-join kayo sa aming vlog ngayon kasi yung mga tanong nila very informative. Bagay na kailangan nyo ring malaman sa mga nag-start magnegosyo. May katanungan sila. So sister, hindi ko na kinonvince na i-high pa niya kasi nagisimula pa lang siya. So the capacity of our membrane is, sabi ko nga, 2,700 gallons per day lang ang capacity. Si Sir naman, dahil gagamitin niya yung kanyang tubigan sa yelo, ino-offer ko sa kanya yung mas mataas na package kasi magiging dalawa yung requirement eh. So, kagandahan naman kapag dito sa Umingan kayo bumili ng yelo, sa kanya, ano pangalan ulit? Charleston. Ayan. Pagka bumili kayo dun sa Charleston Purified Ice, makaka-sure naman kayo na yung tubig, tsaka yung yelo niya, walang latak. Ayan. So, yun naman ang goal natin. So, ano ba yung boundaries na tinatawag namin pagdating sa yelo? Sinasabi ko sa kanya, around 70 ppm, pwede pa tayo sa yelo. Kasi hindi masyadong maarte. Hindi pa naglalatak yon. Kapag tumaas ka doon, medyo may lumulutang-lutang na yun sa bote mo. So, we don't like that. Kaya nga tayo bumili ng purified ice, di ba? So, balay mo si Sir, time will come. Siya naman bibili sa akin ng yelohan. Ayun, no? Ini-inquire na rin pala ni Sir Richard. Ini-inquire na rin. So, ano pa yung isang tanong niyo, Sir, kanina na pag-usapan natin? Yun. Pinapatanong nung contractor ko, yung mag-assemble yung tube ice machine, is itanong ko raw po yung gallons per day or gallons per minute capacity. Kailangan match po siya dun sa 5-tonner na tube ice machine. Tube ice. So, yung kailangan ko din po na yung tank is mag-add po ako at least nasa 4,500 or 5,000 liters. So, ganun kalaki. Parang ganun ang inaano niya. Hindi ko lang maano kung ano yung conversion ng gallons dun sa kilos kasi ang 5-tonner is 5,000 kilos per Yes, day, tama. 24 hours. So, hindi ko alam kung match yung ano yung 2,500 gallons, which is I think it's 5 liters ang isang gallon. So basically, sir, ito yan. Tatapatin na kita. So our membrane capacity could only produce around 2,500 to 2,700 gallons per day depending on the water source na makukuha natin. And yung sinasabi ko nga sa'yo kanina, since gagamitin mo siya as ice plant at saka pang business na ng yelo, so ang marirekomenda ko naman kapag ganyan, dapat yung makina mo mas malaki. Kasi kung sa yelo pa lang, sir, kung 2,500 tons yun, 5,000 tons yun. So that would be mga around double membrane na yung kailangan mo dyan. So yung double membrane, to give you an idea, yung ganyan, sir. Yan, double membrane po yung system niyan. Dalawang naka-parallel na gano'n. At pagkatapos, kung ikaw naman, sir, ay gagamit naman ng water station, syempre, I will recommend to you yung quadruple na. Kasi gusto mo magbenta rin at the same time. Diba? So, para yung double membrane system mo, diretso sa ice plant mo, at yung another double system mo naman, pang business mo. Para hindi na agawan yung ice. Yes, tama. Para di sila gaagawan. Oo.
Kasi kagandahan nun, sir, mas makakasave ka. Kasi kapag bumili ka ng isang makina, sir, for example, package 5 natin, that's 280,000, di ba? 260,000 only. 260 lang. O nga, sir, dapat nag-package 5 ka. Kaya 260. sabi mo, mga madali na mag-upload. Madali mag-upgrade. Ang problema, yung upgrade kasi, babayaran mo ulit yung labor. Again. Wala namang bayad yung labor, sa totoo lang. Babayaran mo lang yung fittings. Yes. Tapos yung pyesa. Oo. So, medyo tataas pa din yung gastos. So, pero kung diretso mong bibilhin, ang difference lang nun, around 30,000 pesos lang. If ever, let's say, kasi katulad ng sinabi ko earlier, yung main purpose ng filtration is for ice. And then, kung sakaling mag-boom na yung ice, and then okay naman siguro sa akin para mag-upgrade na. Yep. So, hindi ko muna siya, so, ibig sabihin, hindi advisable na pagsabayin ko at the same time kung package 4 ang kukunin ko. Hindi kakayanin. Clear. Technically, hindi kakayanin. Kasi 5,000 tonner yan eh. So, kung sa yelo pa lang, sa tubig pa lang, kinakapos ka na, baka sumakit ang ulo mo. At saka ang mga ice machines na ganyan, kapag na-reach mo yung tubig, nag-low water ka, mag-shutdown yan eh. So, yung interval po ng paggawa mo ng yelo, bawasan. Kumbaga, instead na 5,000 sana yung nakuha mo, naging 4,000 pa. Sayang. Kumbaga, ang makina pa naman, sir, kapag nag-on, nag-off, malakas sa kuryente. Okay, yung mga... Kasi yung pag-start po niya ulit ng motor niya eh. 'Di ba? Yung pag-generate niya ulit, gastos sa kuryente 'yon, 'di ba? Taka yung cooling system mo, for example, nag-shutdown. Pag shutdown po niyan, syempre, yung lamig nawawala. So gagana ulit yung compressor niyan para pa lamigin ulit yung yung yelo mo. So, mas maganda continuous. Okay. Tsaka sa experience ko sa yelo, sir, mas better to na tuloy-tuloy yung andar. Wala nang patayan. Parang designed sila doon sa 24-hour. Yes, mas better yon. Kasi kapag hugot ka ng hugot, yung kala mo, titipid ka, hindi ka nakakatipid. Kasi payayelohin niya ulit yun bago mag-lag. Yes. Hindi tulad ng malamig na. Tuloy-tuloy lang. Kaya Tapos, ang difference, magano siya eh. Kumbaga, yung cooling system niya, magpapahinga siya eh. Dahil malamig din. kaya lang difference nun sa amin, kasi ito, merong para siyang sensor. Yep. Na plate sensor, mag-stop siya kapag puno. Yung tube ice, hindi. Tuloy-tuloy yung sa inyo. Kailangan, Hindi kasi kailangan merong cold storage na malaki. yung sa'yo kasi, sir, ang tawag namin doon, industrial. Ito po kasi commercial grade to. So, hindi siya magkaparehas. Kumbaga, sir, malakihan nyo sa'yo, 5 tonner eh. Pero pagdating sa filtration, yun nga masabi ko, yung at least quadruple membrane ang gamit mo. So let's say, nag-decide ako magkaroon ng ice machine. Yes, sir. So I have to upgrade talaga. Yung sa'yo, hindi. Kasi ano ka naman eh, industrial yung kanya eh. Yeah. Yung sa'yo, kung Ulan, commercial rate yeah. lang, ito lang. Yes, yes. Dali lang. Kumbaga, kayang-kaya ng capacity ng system natin. Ang problema lang natin sa kanya kasi, volume talaga ang kailangan niya. Which is na-experience na namin, may ginawa rin kaming ice plant. Talaga kahit yung package 9 namin kinakapos, 10 tonner naman po. Yun. Malaki, 10 tonner na ice. Package 9 namin, sir, kakapusin sa kanya. So, kailangan ko yung dalawang package 9 para sa kanya. Pero sobra-sobra na yun. Just to support. Kasi again, sir, ang capacity ng membrane, ito marami nagtatanong sa akin ito eh. Kumbaga, nami-misinterpret nila. Akala kasi ng ibang client ko, kunyari, bumili na. Tapos nag-seminar kung kani-kanino, nag-aaral kung kani-kanino. Akala nila, niloloko namin sila kasi hindi nakukuha yung capacity na nasa kontrata. Which is, totoo naman yun, pwede nga nila ako i-demand eh. But the point is this, the membrane capacity ng isa is only 2,700. 3,000 yung nakalagay sa ads namin. Which is yun po yung parang round up na natin. Na 3,000. Kasi yun naman talaga ang nakalagay eh. Kumbaga, 3,000 gallons per day every membrane. So kung dalawa, 6,000. Eh paano sir? Sabi ko nga sa inyo, capacity lang niya 2.7. Wala tayong may squeeze sa tubig. Tapos nagka-problema ka pa sa water source. Ang pangit ng water source natin. So ang dating sa'yo, niloloko mo ako Alfred Hindi nasusunod yung usapan natin di ba? Ganun ang mangyayari doon. Pero ngayon sir, kumbaga, ina-advise ko kayo agad na ganyan ang mangyayari. Depende pa sa water source yan. Hindi po natin makokontrol yung ganong case eh. So, any questions pa? Yun lang sa akin. Yun lang sa'yo? Ang dali naman ng tanong mo. Wala namang sagot. Oo. Sir, alam mo yung next question niya, makakatulong sa'yo. Yun. Kasi ang next question niya, paano ang diskarte sa marketing? Yes. Sa? Marketing ng tubig. Okay. Kasi hinheads up niya ako kanina, sir. Mamaya doon sa office, usap tayo, di ba? Sir Richard. Ang marketing ng tubig, sir,
Kumbaga, bibigyan ko lang kayo ng konting insight. Yes. Pero i-off cam na natin yung iba. Sa marketing ng tubig, napaka-importante, sir, ng saturation ng lugar. Ang tawag namin dito is parang mas makatipid ka doon sa operational cost mo. So, kami, ang diskarte namin sa marketing namin, by radius kami. So, we print our location map kung saan lang kami mag-deliver for the meantime. For example, dito mo nilagay yung water station mo. So, from here, papunta sa'yo, ang radius ko lang 5 kilometers lang. Maximum ako doon. Sa kabilang side naman, 5 kilometers. Kabilang side, 5 kilometers. So, pag tinotal mo yung buong paikot na yun, that is 10 kilometers radius. Ang layo na nun. So, ako ginawa ko, sir, nag-start muna ako sa 2 kilometers. Pag ginawa mo kasing ganun, sir, mas makakatipid ka sa delivery, mas makakatipid ka sa gasolina mo, sa manpower, mas efficient sa oras. Saturation muna ng lugar. Ganun muna. Kasi yung mga malalayo, huwag mo muna silang pansinin. Dito ka muna sa area. Kasi kapag ka nakabisa mo, sir, yung marketing, tsaka napaka-importante, sir, no? Kung bakit ganun, nag-start ka sa maliit. Kasi, sir, kapag volume yan, sir, nawawala yung tinatawag nating sistema. Ano yung sistema sinasabi ko? Itong water station po kasi, ito yung negosyo na kapag pinutap mo, nag-deliver ka, something na kailangan mong may ibalik sa'yo. Ano yun? Yung galon. Di ba? Kailangan mong ma-retrieve yung galon, eh. Di ba? Hindi naman yan yung pagbili mo, bye-bye. Hindi kagaya ng yelo ni sir. Pagbenta mo ng plastic, wala mo nang i-retrieve yun. Ang tubig, minire-retrieve ka. Which is, pag hindi mo na-retrieve yan, pwede kang malugi. Kaya napapansin nyo, bakit maraming water station? Kung kumikita pala, bakit marami nababankrupt? Ba't marami nalulugi? Because of walang sistema. Kumbaga, yun muna ang aaralin nyo sa sistema. Okay, paano gagawin natin? Anong mga i-consider nyo when you're putting the water station? This is your store. Pag-deliver mo dito, 2 kilometers away radius, sino yung mga customer mo dyan? Dito naman, sino yung customer mo dito? Dito sa kabila, sino? Pagka ganun, sir, kung ang target mo, for example, ang gusto ko kasi 500 galon araw-araw ako. Yan yung target mo. Ngayon, hire someone na mag-deliver yan para sa inyo. Okay? So, yung delivery mo muna, bibigyan mo ng sariling market yan. Okay? For example, sir, nagtayo ka ng tubigan. Bilang may-ari at investor, anong trabaho ko? Ang trabaho mo, sir, is to market the product. Diba? Kung hindi mo kayang gawin yun, sir, hire someone na mag-market for you. Paano po ang marketing yan? So, pwede kayong gumawa ng plan ninyo. Magkano ang tubig? Saan ang customer? Feasibility study? Sino yung mga potential customer mo sa purok na to? Kasi sigurado, meron kayong listahan ng mga establishment, customers, friends na pwede nyo deliveran. Kung nakapag-jot down na kayo ng list, sila na yung mga pupuntahan mo na para mas efficient. Yun ang unang ginagawa talaga eh. Hindi yung, paglabas yan, bit-bit mo ang tubig mo, dali mo agad doon. Hindi ganun eh. You have to establish na, pare, tayo ko ng negosyo ko eh. Subukan mo. So kapag ganun, mas madali ka nang makakuha ng market. Okay. So ang ginagawa ko pagka ganyan, si Delivery Boy 1, paabutin ko siya makaabot ako ng 100 container sa kanya sa loob ng isang araw. Yun lang ang target ko. Si Delivery Boy 2, ang target ko sa kanya 100. Delivery Boy 3, 100, 4, and 5. So ang target ko doon, target quota ko yun, taga 100. Kasi sa negosyo natin, sir, kasi kailangan may quota kayo. May goal kayo bawat isang, for the day. So sa akin, sir, ang ginawa ko, based on our experience, sir, nakukuha namin yung 100 customer bago 1 month and a half na trabaho. Para sa mga baguhan, sabi niya, matagal yun. Yes, matagal yun. Kasi kinotahan ko lang yung taga-market ko ng 3 customer araw-araw. So, for example, sir, ang goal mo, ikaw yung taga-market ko, sir. Goal ko sa'yo, kumuha ka ng 3 customer araw-araw para sa. So, yung 3 customer mo, i-multiply mo yan sa 26. That will be 78, di ba? Times 2, kung 2 buwan mo tinarabaho, 156. So, sobra ka na. So, 156 different families, 2 buwan. So, ngayon, yun yung quota ko sa'yo. Pag na-market ko na yung 156 customer mo lang yan, Delivery Boy 1, na ako yung kumausap sa mga yan. 2 buwan lang yun. Ngayon, kung na-establish na kita, regular na yung customer mo na may 100 customer sa'yo. Next ko i-develop si Delivery Boy 2. Ganun ang diskarte. So, pag nagawa ko sa kanya, i-multiply mo lang sa 2, that would be 312 residential yan, na customer yan. Sir, 3 lang ang pinag-uusapan natin. So, ngayon, ang ginagawa ko pagka ganyan, yung customer na dinevelop ko sa'yo, hindi ko napapakailaman yan. Ikaw lang ang mag-i-deliver dyan. Same din sa kanya. Pag na-establish nyo po yun na ganun, di ba, dadami yung customer ninyo hanggang sa makalima ka. Basic po, yung tinatawag nating 500 container araw-araw. Basic na yun. Bakit? Ganito yung diskarte ko. Di ba, naka-establish ako ng market sa'yo. So, ang usapan natin, pasusweldohin kita ng buo once na makakuha ka ng 100 customer. Di ba? Okay. Sa experience namin, ito sir, sinasabi ko based on my experience, no? Sa loob ng 4 na oras, na-deliver mo na yung 100 container mo. 4 na oras lang yun. Ang trabaho mo sa akin, 8 hours eh. So, pwede ka nang umuwi.
Ganun ang ginagawa ko. Bakit half day pero buo bayad? Kapag ganun kasi ang diskarte, bibilis po ang deliver ng mga tao mo. Kasi hahabulin niya yung half day di ba? Uy, half day lang pala, tapos na. Kasi isang area lang Yung isang isang elf, ang load nun 80 isang biyahe lang yun. 100 na agad yun. 80 yun, yung lapag. Patungan mo ng plywood, 100. Isang biyahe lang yun, tapos yung deliver niya. 4 hours. Ang pagka ganun, sir, ano ang madidevelop? Fast delivery. Bukod sa fast delivery, yung customer satisfaction kasi ang bilis ng deliver mo. Pangatlo, syempre, kumbaga, lalaki yan kasi ang bilis mag-deliver. Pag order mo kanina, 8 o'clock, 10 o'clock, nandiyan na yan. Di ba? So ako, hindi ko ini-encourage yung mga business owners na sinasabi nila na commission basis ka. I will give you a commission or I will only give you bonus kapag nakita kong deserve mo. Kasi pag sinabi ko sa'yo, sir, na usapan natin na dito, bawat isang galon may 5 piso ka. Ako nag-invest ng galon, ng sasakyan, ng lahat. Tapos ikaw, manpower, every deliver mo, 5 pesos. A business partner na ang tawag doon. Hindi na tauhan ang tawag doon. Parang namuhunan ka na. Pero ang hiner mo kasi is a delivery boy. Ang market, sa'yo pa din. Ikaw ang kausap So, doon gagana, sir, yung tawag natin na administrative work. Yung office ang gagana doon. Kailangan meron kang nag-i-encode. Sino ba yung mga customer mo dito sa part na to? Kumbaga, nyari, ito kasi ang worst case scenario, sir. Time will come, establish ko na to Ngayon, sir, hindi po ba maiisip mo din na magtayo na ako sarili kong tubigan? Total, ako naman nag-deliver. Di ba? Pwede mong maisip yon. Since ako yung may hawak ng mga records at data nila, di ba? Kahit magtayo ka ng sarili mo, hindi mo makukuha yung customer ko kasi mayroon akong list of customers ko. So, yun lang. Ilan ba ang target mo? 100? 200? Kasi kung sabihin ko sa'yo, sir, ang 100 container na may 2 tauhan, ano lang yan, sir? Break even lang yan, sir. Magbe-break even lang kayo. Kumikita ka ng konti, kumikita rin yung delivery boy mo ng konti, yung tubigan mo, pero hindi ka ma-satisfied doon. Ngayon, ang goal mo kasi, at least 200 pataas. Yan ang goal natin. Tsaka hindi pa murahan. Bukod sa good price, maganda presyo, dapat nare-reach mo yung quota mo na 500 galon araw-araw. So the next question dyan, sir, marami kasing tanong na magbabangon dyan after mong ginagawa. Ang next question naman dyan, sir, yung papaano naman, sir, kapag kinuha, kung yung tauhan mo nag-resign, pinay-rate ng ibang water station, nangyayari yun dito ka na sa akin magtrabaho, dodoblihin ko sahod mo. Pero ang target, yung customer mo. So paano naman niya makukuha yun kung meron kang data? Ganun ka-importante yun. Tapos, sir, kung bakit nagiging mura ang mga serbisyo ng iba. Kasi yung maintenance, yung quality ng tubig, wala na rin dun. Expect mo. So, sabi nga natin, you get what you pay for Bakit mura? Hindi kasi wala na yung quality. Ba't ka pa bumili ng tubig na malinis kung hindi mo pala kinoconsider yung quality? So, para sa akin, sir, ang mabilis na ROI ng water station, depende dun sa presyo na binigay mo. Kung kaya mong ibigay ng 30 pesos o 35 pesos, magandang presyo yun. Some here sa Pilipinas, sir, nasa 45 pa. Depende sa lugar. Sa Manila, 45 Makati, 45. Bakit sila kayang ibenta? Bakit dito sa probinsya hindi kayang ibenta? Ibig ba sabihin, pag Manila, iba ang presyo, Manila rate? Hindi. Because of the service yan. Kung yung service mo ay pang 15 pesos lang, magpapagod ka lang dyan. Ang pinaka-importante kasi sa lahat, sir, ma-establish mo na yung tubig mo talaga malinis, masarap inumin, hindi kayo pagpapalit kahit anong may mag-offer ng mura. Sa amin, napaka-importante, sir, ng sistemang tinatawag. Mabagal lang usad, pero yung totoo nun, mas less ang overhead cost mo kapag ganun ng sistema. So, isa yun sa ma-share ko sa inyo na tip kung paano nyo. Start small. Start small. Sir, i-master mo muna, sir. Ito pa i-consider mo dyan Yung delivery boy mo, di ba, sir, na-experience mo din na magpunta from point A to point B. Ilang minuto bago makabalik yan. Oh, yes. Isa yan Kasi minsan, pag-deliver niyan, nagmo-mobile legend muna yan sa ilalim ng mangga Wala, naglilibot pa. Oo, lilibot pa yan Di ba? Bago babalik yan, nangolekta ako ng galon. Minsan sa hihinto pa yan, dami ng galon nakuha, lalo pagkalasing may hangover. Experience. Hindi, totoo yun. Kasi may hangover Nangolekta, di ba? Tapos tatambay. Siyempre, di mo control Makikipagkwentuhan pa. Kaya napaka-importante, sir, na yung data form niya. For example, ako yung secretary. Binigyan kita ng, kinargahan namin yung galon mo. Napaka-importante na alam ng secretary mo na kapag nag-deliver to, from here, papunta doon sa customer ninyo, anong oras yan makakabalik? Duration. Ngayon, kapag late yan ng 1-2 oras, magpapaliwanag yan, mag-report yan. Ano nangyari? Dapat pag alis yan, may pirma yan. Ilang galon yung kinuha, anong oras umalis? Time of arrival niya. So pag alis niyan, kunyari, 9 o'clock umalis yan, anong oras makakabalik yan? Audited yon
ng sekretarya mo. Kasi hindi ko tayo pwedeng mag-base lang palagi sa CCTV kasi business owner tayo eh. We don't have time na bantayan yan palagi. So, ang kailangan lang, sistema, anong oras yan babalik? So, kapag nakabalik yan ng maaga, na-deliver mo ba lahat, ganyan-ganyan. May follow-up pa yan, sir. Ang trabaho ng sekretarya, hindi lang maglista. Ang trabaho niyan, pag dumating yung delivery boy, tawagan yung mga nakalista doon sa form niya. Aling mameng, anong oras po dumating dyan si delivery boy namin? Gantong oras. Okay po. Okay naman po ba deliver? Okay naman. Satisfied naman po ba kayo sa service niya? Kung hindi po, let us know kung paano namin improve yung deliver namin sa inyo. Random call yun. So, pagka ganon, sir, hindi mga nangungupit yung tauhan mo yan, sir. Tapos, pati yung customer mo, sir, tuwan-tuwa yan. Aba, may follow-up pa. Kasi nakikita nila yung Concern. yes. Oo. Hindi man ikaw yung gumawa, sekretarya mo, pero Yung relationship relationship. nyo. Kung nakikita nila na importante sila, Kamusta sir yung yung galon? Malinis po bang diniliver sa inyo? Baka po may baka natalsikan po nung nag-deliver. Ganon. Pwedeng ganon sir eh. Nakasimangot po ba yung delivery boy namin? Random question yun. Kamusta po ang service? Minsan nga pagka sir, yung client ko, pag ako yung client ng mga bumili sa amin, kinukuha ko birthday niyan. Yung tubigan ko lang, sir, simpleng tubigan lang, pero kinukuha ko birthday niyan. Tapos, hindi ko babatiin. Patadalan ko ng libreng tubig. Happy birthday. Magulat ka, buti pa to eh. Di ba? Buti pa to, naalala eh. Yung kamag-anak ko nga, hindi naalala eh. Yung Mr. and Mrs. nakalimutan. Oo. maganda pala, sama natin anniversary na rin, no? Hindi. Ano kasi yan, sir eh. Minsan kasi yung mga form ng yung borrower slip kasi. Yeah. Pag nagpapahiram ako, sir, ng galon, syempre, titignan ko yun kung ilan ang umiikot eh. Yeah. Nakatutok ako doon eh. Titignan ko yung birth date nila. Kaya nagsisegregate ko na yun. Sino yung magbe-birthday ng May. Sa mga customers. Isang technique din kasi yun. Yeah. Para yung mga customer mo, yung tinatawag na customer relationship, yung loyalty rin nila, hindi sila alis. Buti pa nga to eh. May paganito eh. Kumbaga, kayo ang iisip ng strategy. Kasi ang goal mo, hindi yung tauhan yung sir eh. Hindi yung tauhan yung palagi kabig eh. Kasi pag inisip nyo na gano'n, ikaw, may 5 piso ka. Pinapasipag mo yung tauhan mo. Pero pinapayaman mo na siya, time will come, kakumpetensya mo na yan. Totoo sir, maraming ganyan. Parang business partnership mo na yan. Kasi sir, Lahat ng idea, nakuha niya na. oo. Pero sir, paano kung ang trabaho lang niya, delivery boy lang yan? Hindi siya marunong sa system na ginawa natin. Paano magsusulo yan? Ikaw sir, pinag-aralan natin yung sistema na to eh. Ngayon, pag umalis yan, pinay-rate yan, bakit hindi sumama yung mga customer? Loyal yung mga customer ko sa amin. Kasi nga, na-build mo yung relationship. Trust. Nakikita pa nila. Sa amin, sir, sa experience ko, yung mga tubigan dito, hindi ko isasara yung tubigan ko kung hindi ko kliyente yung mga nagtayo eh. Sinara ko kasi kliyente ko yung mga nagtayo. Pero kung totoo lang, sir, sila nagkinsihan na sila, ako 30% tubig ko. Pero hindi na inaalisan ng mga customer ko. Isipin mo, doble presyo ko. Kasi na-establish na. Na-establish eh. Na-establish na. Iba yung meaning. Iba yun. Kaya lang, sir, ang napansin ko din nun. I think yung sa birthday yan eh. Hindi lang yun, sir, kasi. Hindi lang Sa yun. business mo, yung yellow, maganda sa birthday yun. Tapos, sir, yung sayo kasi, Gin. Nakasamang gin. pwede. Yung sayo, sir, kasi, pwedeng, pag-deliver mo ng tubig, sabay ang yelo. Kaya importante yung phone call sa inyo. Ngari, di-deliver ng tubig. Sir, baka kailangan nyo rin ng yelo. Sasabay mo na. Doble yun. Kumbaga, nagiging efficient ngayon yung galaw ng tricycle mo. Alam mo, sir, ang budget ko sa tricycle ko, pa $100 lang. Kasi kapatagan to eh, wala namang ahon eh. So, since kapatagan to, kumbaga, nasa ground area ka. Kapag may mga ahon-ahon, hindi pwede yung mga badya-badya dyan. Di ba? Yung badya kasi halos, parang di nga naubos yung gasolina ko, sir. May 100 galon ako sa isang araw using a motorcycle. Alit lang. Ako, sir, hindi ko in-encourage sa TM yung gamitin mo. Pag dito sa amin. Kasi ang lakas sa gasolina. Sa Barako eh. Mas malakas yan. May disadvantage din, sir. Alam mo disadvantage? Makita mo nagpapawili yung tauhan mo dun sa kalye. Sa sobrang lakas ng motor mo, gaganon-ganon yan. Mga barako na 175. Pag sobrang lakas ng motor, minsan makikipagkarera pa yan gamit yung motor mo. Niwala ka sa akin. Open? What I'm saying here, sir, ganito. Sir, di ba yung tauhan mo, yung safety niyan, kunyari, naka-duty yan. Na-disgrasya yan, sir. Di ba, cargo mo yan? Sir, binigyan mo ng sobrang lakas ng motor eh. Hindi, totoo yun. Di ba? Pero paano kung 100cc lang? Tamang chill ride. Makakarating pa rin yun. Makakarating pa rin. Kahit sabihin mong yun lang. The same time, hindi niya i-overload yung tricycle mo. Eto sabi nila, bakit yung sa'yo ang gamit mo? City 100 lang. Ito kasi ang
ang reason kung bakit. Maximum load ko, 10 lang. Maglagay man ako dyan, 12 lang. Yung barako mo, kaya mong kargahan ng 25, 30. Anong difference? Yung sa akin, pag kinargahan ko ng 12 pirasong galon, hindi masisira agad yung rim ko. Hindi masisira ang sprocket ko. Hindi masisira ang kadena ko. Kasi nasa tamang loading capacity lang ako. Eh yung barako mo, sir, 30, 20 karga. Sir, ano sa palagay mo mangyayari dyan? Sir, hindi naman unbreakable yung muelle niyan. May wear and tear din. Yung rim niyan, yung hub niyan, mawawasak yan, sir. Kahit anong gawin mo. Kahit nilagyan ko na nga ng gulong ng kotse yung ano ko eh. Gulong na ng multicab yung side wheel ko eh. Ganun ang gamit ko. Di ba? Kasi kung bakit ko ni-improvise na ganun, kasi kailangan ko ng matibay na pangkarga. Pero kahit anong gawin natin, sir, may ano pa yan. May wear and, kumbaga, talagang masisira at masira. Pag ino-overload. Ako, sir, ganito. Yung mga tauhan ko, ang gagawin ko dyan, ganito. Magbebenta ka ng tubig, pero ang sistema ko, ingatan mo rin yung tricycle ko. Kasi mawawasak talaga in 1 year. Mawawasak. Kapag sobrang lakas, mawawasak. Lahat ng yung mola, lahat yun wasak. Everyday ba naman eh, no? Everyday takbo eh. Pero yung makina matitibay. Kaya lang problema, yung sprocket, yung gulong, lahat yan. Kino-considered mo yan. Part of your expenses yan. Yeah. Sa totoo lang nga, sir, ganito ang nagiging usapan namin noon ng mga tao ko. Di ba, yung mga tricycle na pan-deliver, di ba, City 100 lang. Magkano lang yan? 45K noon eh. Ewan ko lang ngayon kung magkano. Nasa 40 something. Ang ginagawa ko doon, kinukuha kong installment yun, sir. Yes. Ngayon, ang usapan natin dito, sir, pwede mo ring gayahin kung gusto mo. Installment, nag-down lang ako. So, akin lang yung down payment. Ngayon, sir, ang gagawin ko sa'yo, ikaw yung regular na empleyado ko na ginawan ko ng customer, di ba? Kapag nabayaran ko na yung City 100, sa'yo na yung tricycle. Yung motor, sa'yo na. After 2 years sa'yo. Anong advantage pag gano'n ng usapan ninyo? Pero huwag mo nga sabihin sa tao mo kapag nagisimula pa lang. Kapag kumakalahati na, nakita mong masipag talaga. Doon mo lang sabihin yun. Ayun yung pinaka-bonus mo. Bigay mo sa kanya yung pandeliver. Yung hindi yung sidecar Hindi, yung motor lang. Yung motor lang. Yeah. Kasi papalitan mo ng bago. Bili ka ng bago, kabit mo doon. Bayad mo na, di ba, gamit yung tubig mo. Yung tao mo may service pampasok. Masisipagin. Sisipagin. Hindi ka iwanan yan. Pangalawa, ito. Yung tricycle mo, iingatan niya yun. Kasi Magiging akin to. magiging akin pala to. 1 taon na lang to, bayad na ni boss to eh. Saka hindi siya, tama, magiging loyal kasi nga, bakit pa ako alis? 1 buwan na lang, akin na itong motor. Di ba? Di ba? Tama. Baka bumili si boss ulit. At saka at the same time, baka which is akin true, ulit. Totoo. it's true dahil Totoo. hindi mo rin talagang palitan yung motor. Dahil Yes. kailangan mo. Masisira So, mapipilitan siyang pag-ingatan yung motor. Yun. Kasi alam niya, mapupunta sa kanya, alam niya, mabebenta niya ng mataas. Kung sakali. Oo. Yun yung magiging bonus niya. Kaya ako ayoko sinasabi nila na, pagka nakabenta ka, 5 piso sa'yo. Ayoko ng commission basis. Yeah. Tsaka hindi, kumbaga sabi ko nga, gusto ko trabahuin mo yung trabaho na to nang masaya ka. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka tatagal dito kung hindi ka masaya dito. Hindi lalabas yung hinahanap mong benta, yung sales, yung output, hindi lalabas eh. Kahit sila dito, wala silang commission, sir eh. Hindi sila commission basis dito. Kapag kasi commission basis yan, ang mangyayari dyan, sir, agawan yan. Hindi magiging healthy yung competition. Hindi. Pag nag-agawan sila, ay, customer ko yun ah. Uy, Miss Lovely, customer ko, ba't sinulot mo? Kasi inaagaw yung commission. Kayo naman, ang downside naman nun, pag nabentahan ka na, hindi ka na i-assist. Bakit? Kasi kailangan nila yung another commission sa kabila, yung bagong benta. Kasi uursigihin nila. Yes. Kaya ayoko ng commission basis sa sales. So para walang consistency mangyayari. Yun. Ang kailangan ko kasi, pag nabentahan kita, sir, nabentahan ko kayong dalawa. Ang gusto ko, kung paano kayo nabentahan, ang sabi ko nga sa kanila kung maaari mas i-improve nyo pa yung assistance ninyo. Kasi committed na sila sa atin. O paano gagawin yun? Pag sila, commission basis, may tumatawag. Naman ako, nakuha ko na yung commission ko dyan. Bahala ka dyan, Richard. Di ba? Iyak na ako nun. Iyak ka na lang. Bahala ka dyan, Sir Charles. Bahala ka dyan. Iyak na lang kayong dalawa. Pero, dahil hindi sila commission basis, sila naman sumasahod ng tama. Nasa amin naman, kung bibigyan namin sila ng bonus. Di ba? Ilan na ba motor mo? Hindi, di naman nag-ano yun eh. Ang pinag-uusapan natin, sir, Delivery. water station kanina. Water station. So, sir, kung ano yung ginagawa ko sa water station, in-apply ko lang din naman sa kanila. Kasi ang gusto ko mag-benefit dito, tayong lahat. Sumusuldo naman sila, bayad naman sila. Ang point lang, pagka hinabol nila yung commission basis, madami ang sales ko. Talaga dami yan. Kasi porsigidong mga yan, gustong pera niyan di ba? Kahit man sino lalo kapag gipit, di ba? Pero, kamusta kayo? Iwanan kayo niyan. Kaya ko sila binabayaran para i-assist kayo. Long term ang hanap ko, hindi short term. Thank you.
Yun naman ang reason kung bakit Good hindi to sila hear. commission basis. Money well spent. Yes, kasi ang pera mauubos. Sabi nga natin, ang 1 milyon ngayon, ang bilis Sandali mawala. na lang. Sa amin kasi, napaka-importante na tinatawag na good customer relationship. Yes. Importante yon. Kasi sabi nga namin, mabagal kaming lumaki, pero sure. Kaya nga sabi mo, sir, bakit kayo much recommendable? Tagal na namin sa industriya. So, totoo lang, kami ang una. 1987 pa, nandito na kami. Yung tatay ko. Pero ang ang point ko doon, sir, yung mga mali kasing nakikita ko sa ibang company noon, yun naman yung inadapt ko. Sabi ko nga, ito mabagal. Yes, mabagal kasi hindi kami hard sell eh. Napansin mo, wala ka nga kaming previous masyado eh. Ang kabila, ang daming previous eh. Kami, wala masyado. Na ang akin, bibili ka kung bibili ka. Kung ayaw mo yung produkto ko, di huwag mo, bumili ka sa iba. Bahala ka. Your choice. Kasi marami kaming customer na kailangan namin i-assist. Sabi ko nga, number one na gusto namin, masatisfied ko yung mga bumili na. Hindi yung bibili pa lang. Kasi yung bumili na, nagtiwala na sa akin yun eh. Tested ko na yun eh. Isa din sa gusto ko rin actually i-share, kaya nandito rin ako, yung si Mrs. Ang isa sa nagustuhan niya nung nanonood siya actually almost 2 to 3 hours sa YouTube is yung, actually hindi nanonood yun. Hindi nanonood yun. Kaya lang need talaga namin yung filtration system. So sabi ko, panoorin natin tong Watermax. So isa yung sa mga nakita niya at nagustuhan niya is yung after sales service ilang beses mong binabanggit sa sa vlog. So sabi niya, actually yung si Mrs. Medyo hard to please. Kaya sabi ko, wag ka nang muna sumama. Sabi ko, ako na lang makikipag-usap. So sabi, yun lang, isa sa mga, I think, selling point ng enterprise is because yung mga comments from previous, yung mga customers is yung after-sales service na hindi pinababayaan. So, continuous pa rin. And So, they are very credible very na recommendation kasi they are our customers. So, yun ang isang advantage maybe namin kung bakit ganun. Tsaka kung bakit sila madami. So, yun lang ang ko sa inyo. Thank you so much. Sir, thank you. Thank you sa pagbili. Thank you rin. Sir, thank you. May message po ba kayo sa mga viewers natin, sir? doon sa mga nagbabalak. So, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Wow. Alam niyo na. Hindi pa bumili yan. Hindi pa Kaya- ako bumibili. kaya kailangan mapabili ko. Recommended na. Doon pa lang sa mga explanations, actually isa sa mga, isa pa sa mga nagustuhan ko rin ay yung very detailed yung pag-explain. So meaning very knowledgeable and very well taught yung system. Isa pa yung sistema, katulad nung kinuwento nyo, yung mga experiences, is yung actually yung organized system ang parang siya yung foundation para mag-last yung company. It doesn't matter if it's small or big company, talagang kailangan may organization. So, very well said from Mr. Idol, actually. Wow. Mr. Idol. Thank you. Si Sir Richard may message daw. Nasabi niya na lahat, no? Sa masasabi ko lang, di kayo magsisisi. Wow. Pasukin niya na. Yun. Yun lang yan. Di kayo magsisisi. Sulit. Thank you. Okay, sa pag-uusapan pa namin yung ibang detalye, pero off-cam na to. Ito yung mga trade secret na hindi ko pwedeng sabihin sa social media. So, yun yung pag-uusapan muna namin. Alright, so thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye.